Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Cheap! Laos na artista. Yan ang pag-describe ni Vice Mayor Duterte kay Vice Ganda. Huwag daw patulan itong mga cheap na artista. Baste Duterte galit kay Vice Ganda. VP Sara naghihintay na lang or di kaya nasa Davao City Council daw ang desisyon kung ipersona ng grata si Vice Ganda. Sabi ng iba, wala daw problema ipersona ng grata si Vice Ganda. Oy, sabi ng mga fans ni Vice Ganda kasi hindi naman kawalan daw ang Davao. Excuse me. Malaking pulo ang Davao, malaking syudad ang Davao. Marami din mga tao sa Davao, supporter sa Davao, pangkabuhayan sa Davao. For example, hindi na makapasok si Vice Ganda sa Davao. Wala ng concert for Vice Ganda. Paano siya kikita ng pera sa Davao? Or paano uusbong ang kanyang karera kung lahat ng Vice Ganda movie, endorsement, brands ay ibaban sa Davao? Kasi personal ng grata. Doon tayo pagmumukha lang ni Vice Banda. Dapat walang Vice Ganda na makikita sa Davao. Pero sabi ni VP Sara, nasa Davao City Council na ang desisyon kung ano man ang kailang gugustuhin kay Vice Ganda. Pero itong nagsalita Statement of Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo II on the circulating persona non grata document. Sabi niya, the City Council of Davao has far more important matters to attend to than entertaining baseless, attention-seeking antics from performers desperate for relevance. Agoy, ang sakit naman yan, oy. So walang katuturan itong si Vice Ganda. Kung sa interpretation ng mga chismosa, basura lang si Vice Ganda. Yan ang paningin ng City Council of Davao. Hindi siya importante sa amin. Sino ba yan? Yang attention-seeking antics from performers desperate for relevance. Yung artista nang humihingi at sumasaklolo, lumuluhod na ginagamit ang pangalang Duterte para pag-usapan. Grabe, no? Yun ang interpretation ng mga netizens. Kasi grabe talaga, first statement pa lang ng the City Council of Davao has far more important matters. Hindi siya importante sa amin. Di ba? Than entertaining itong klaseng entertainer nga desperado para magiging relevant. Contrary to what this viral document suggests, the council's time and energy are devoted to crafting policies and programs that improves the life of Davaoenos, enhancing infrastructure, ensuring public safety, creating livelihood opportunities, and strengthening social services. Wala si Vice Ganda doon sa importansya or gagawin ng Davao City Council. Well, in fact, tama lang naman. Bakit nila bigyan ng panahon si Vice Ganda? Hayaan na lang na si Vice Ganda na kung ano-ano mga gagawin niya to become relevant. Davao City will not be distracted by cheap, grabe yung cheap, insults and distasteful jokes made for clout. Agay, ang sakit. The unkabongable Vice Ganda. The comedy concert Vice Ganda. Sinabihan lang nga cheap, distasteful jokes made for clout para pag-usapan, para maging relevant. Cheap. Grabe, no? Ang sakit naman, for how many years inalagaan mo yung reputasyon mo, sabihan ka lang ng Davao City na you're so cheap. Distasteful jokes. Parang kung ikaw yung artista ba, parang nakaka-offend. Mas offensive pa
kaysa ginawang jet ski joke ni Vice Ganda kay Pangulong Duterte. Mas masakit itong sinabi ng Davao City. Well, Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figures like Vice Ganda, who use their platform to mock rather than uplift, reveal more about their own character than about the people they ridicule. Nako, so it means mas malala pa ang behavior ni Vice Ganda kumpara sa attitude ni Pangulong Duterte. Nako po. Well, Pangulong Duterte is serving Filipinos for 6 years as a president of the Philippines, and more services he rendered when he was mayor, vice mayor sa Davao City. So kung titingnan natin, sino ang may madaming natulungan? O, di ba? The dignity and pride of Davaoenos are not for sale, and certainly not for comedy fodder. If Vice Ganda wishes to be remembered for more than empty laughs and headline-grabbing jobs, perhaps it's time to show the same hard work, discipline, and respect that Davao's leaders and citizens demonstrate daily. Until then, Davao City will continue moving forward with or without the approval of those who make insults for entertainment. Tama din naman. Davao City is moving forward. We don't care kung ano sabihin nyo. Basta kami, gagawa kami ng maganda sa Davao City. Pero, kung pupunta ka sa Davao, ibang usapan na yan. Baka ang mga Davaoenos na ang magpapalayas sa inyo. Na grabe, no? Ang sakit ng sinabihan ka, cheap insults. Diba? Napakasakit, Kuya Eddie, actually. Kasi iniingatan mo yung pangalan mo tapos sabihan ka lang ng Davao City ka sila, you're so cheap. So it means they did not appreciate the way how you handle your jokes and your craft. Diba? Parang nakaka-insulto talaga. Ang sakit. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Kasi kung si Vice Ganda gagawa lang ng concert, why there's a need to mock other people? Kung gusto mo lang magbigay ng laughter, joy, enjoyment, sing, music to the people, bakit kailangan pang may mga joke na below the belt? Bakit kailangan pang, tawag dito, hamakin ang isang tao? Diba? Kung kaligayahan na ba ng mga Pilipino ngayon na gagamitin yung ibang taong naghihirap, nasasaktan, at pagtatawanan naman lang ba? Diba? Ang komento ko rin ba, don't tell me Regine Velasquez Alcacid don't know that this joke will come out. Because meron naman silang practice, diba? Mapapractice naman sila, diba? So, Regine Velasquez never advised Vice Ganda na, hey Vice, wag nating gamitin yan, nakaka-offend. Vice, wag nating gamitin yan kasi alam mo naman, kahit kakamping tayo, pero si Pangulong Duterte, naging Pangulo ng Pilipinas, nagserbisyo ng Pilipinas, tapos may pinagdadaanan ang pamilyang Duterte. We try to put ourselves in their shoes. Pero walang ginawa si Regine. Nagpa-eme-eme lang doon na parang inosente. Pero we don't know, ha? Kasi sabi ng iba, dapat din si Regine managot. Kasi silang duo sila Kasi hinayaan ni Regine hindi man lang nag-comment si Regine. Patuloy siyang kumakanta. Diba? Unfair naman kung puro Vice Ganda lang inaatake natin. Kasi si Vice Ganda ang nagsalita. How about Regine Velasquez? Bakit wala siyang ginawa? Bakit, for example, narinig na ito ni Regine Velasquez during sa kanilang practice, hindi niya napagsabihan si Vice? So, sunod-sunuran si Regine kay Vice? Or kontrolado ni Vice si Regine? Sino bang mas phenomenal sa kanila? Sino ba ang mas malaking artista sa kanila? Diba? Duo kayo, you're working together para maging maganda ang resulta ng inyong concert. Ngayon puro bash na lang naharap. Diba? So, yun din ang aking pagpuna ba na sana
na-stop sana ito o hindi sana ito lalabas na ganitong klase na issue kung at first time na narinig ni Regine Velasquez itong joke ni Vice Ganda ay parang napag-usa or kinall out na ni Regine Velasquez si Vice. Vice, pag-usapan natin yan kung pwede ba natin isakayan sa concert natin. Baka mamimiligro tayong dalawa or ikaw baka ma-cancel ka. Totoo nga, na-cancel. So, that's my point of view. Pero I'm sure Vice Ganda will stand up. Alam naman natin na strong si Vice Ganda. Pero for this time, kailangan mo na niyang magpahinga at wag mo na siya magpakita na. Kasi kung lalabas si Vice Ganda sa Ed Showtime, I don't know kung lumabas ba siya ngayon, I'm sure susugurin siya ng mga bashers sa live nila. So it's better, kasi, di ba, every success ng concert ni Vice Ganda, talagang the next day lalabas siya sa Ed Showtime, magpapasalamat siya na sold out yung concert nila. Ang tanong, sold out ba? Maraming tao, pero they never, di ba, mostly pag mga malalaking artista, talagang sold out concert. Di ba? I don't know kung sold out ba ang concert, pero may tao talaga. Di ba? Actually, nakaka-offend yung reply ng Davao City Council through Vice Mayor Duterte. The second. Mas nakaka-offend siya kung ikumpara sa jet ski. Well, ganun talaga. Kung anong binato mo, edi times 2 yung babalik sa'yo. Baka bibig. So yun, until na usap-usapan pa rin, hindi pa rin matapos-tapos itong issue ni Vice Ganda. Yung iba nga, parang hindi nila tatapusin yung mga ibang DDS vloggers, mga bloggers and vloggers sa Facebook. Parang hindi nila gustong tapusin ito. Parang gusto nang iparamdam kay Vice Ganda kung ano ang ginawa niyang pag-aalipusta sa pamilya Duterte. Maginawa niyang pagkatawanan during sa kanyang concert. Yan ang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama lang ba na tawaging cheap itong ginawa ni Vice Ganda? Kayo ang bahala kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.